po ba talaga ang motibo nitong si Madriaga sa paglitaw niya? Bakit ngayon lang po siya nagsasalita? Ano pong Okay, tugon doon? Oo. okay. Sinabi niya sa House hearing is that gusto niya talagang managot yung mga nagkasala, no? Matuldukan yung mga nangyaring land grabbing sa Maribeles, Bataan, na sabi niya involved si Attorney Harry Roque, at nang sinumbong niya kay BP Sara, hindi pinigilan yung nangyayari. Isa yon. Number two, sabi niya, Attorney, as early as 2023, sumusulat na ako sa iba't ibang mga ahensya, sa ibang mga lawmakers, and he even attempted na mapansin siya nung Quadcom, nung I think September 2024. Sumusulat siya sa ibang senador at gusto niyang maglabas nung nalalaman niya, pero hindi siya nabigyan pansin. We have, I think nakakuha ko ng first page ng letter niya kay Senator Risa Ontiveros. Humihingi siya ng audience para bisitahin. Pero syempre, hindi siya nabigyan pansin. It was only October 2025 when somebody introduced him to me at pag-usapan yung bagay na yan. Kaya ngayon lang siya lumabas yung ganyang issue. Oo. So wala pong offer ang gobyerno sa kanya? Plea bargain, immunity, wala pong ganon? Ay, wala po. Kasi yung mga nagsasabi na gagawin siyang state witness. Alam mo, DJ, magiging state witness lang si Ramil kung co-accused siya, let's say, sa kaso ni BP Sara and other people. Magiging state witness ka, ituturo mo yung mga co-accused mo. So mali yung sinasabing gagawing state witness yan. Ang kaso niya ho, kidnapping. Hindi siya pwedeng maging state witness doon kasi nga siya yung inaakusahan na principal. Hindi ho pwedeng magkaroon ng plea bargaining kasi patapos na ho yung prosecution evidence. Mabigat na usapin yung technical sa legal, no? Kaya nga yung sinasabing state witness yan, wala hong isinasampang case pa sa ngayon na involved si Madriaga, BP Sara, and other personalities na pwede siyang gamitin ng gobyerno para ituro itong mga kalokohan nangyari na to. So wala ho yung trade-off na yan na iuurong yung kidnapping case. Hindi mauurong yung kidnapping, DJ, kasi ang private prosecutor doon, si Attorney Roque, hindi papayag na iurong yun. Oo, at least naklaro niyo po yan. Oo, Okay. malinaw na po sa ngayon. Oo. Sige. So, attorney, nabanggit niyo po kanina, na tanggalin natin si Madriaga sa equation, tatayo ang impeachment complaint at mga ebidensya laban kay VP Sara. Oo, ang daming ebidensya Yes, sir. napanood natin Yes, sir. That's loud and clear. So, hindi kaya po dahil sa sinasabi ng iba na napakaraming inconsistency sa pahayag ng inyong kliyente na baka makasama pa itong kanyang testimonyang ito sa impeachment complaint lamang kay VP Sara. So better na lang po na hindi siya isama. Marami hong abogado ang nag-aral diyan. May mga private prosecutor ang impeachment complaints. Binasa nila yan and they think na credible at magagamit yung salaysay na yan para magdugtong doon talaga kung paano na-dispalko na wala yung 125 million. Itong sinasabi ni Ramil, hindi naubos ng 11 days yan. 18 hours or less than 24 hours lang yan na ipamigay ko na yan. So, yung aspect na yon kayang panindigan ni Ramil yun kasi meron kami mga living witnesses who will corroborate yung kwento na yun. Opo. And yan pong gusto nating marinig, maabangan kasi nga otherwise yung COA kasi na disallowance, sabi nga ni Congressman Chua, tatayo na yun eh. Pero dito po kapag wala yung sinasabi nyo na corroborating witnesses, baka lalo pa magkaroon ng doubt, no? Dito po sa isyong ito. Kaya better nga na maiharap nyo itong mga taong ito. Otherwise, baka mayanig ang inyong kliyente kapag dumaan na po sa cross-examination ng mga abogado ni VP Sara in the trial. Sabi niya kahit na sumampa yung planter, handa siya magtestigo. So, ang problema natin ngayon, ang nadidinig lang natin sa kabilang kampo, yung salita ng mga lawyers, yung mga friends na nagbibigay ng opinion. Pero mismong subject ng hearing, ayaw sumipot di ba? Abogado yan, pero ayaw matanong, di ba? So, yun ang nagiging problema. Kaya nagsasalita ngayon, puro mga allies, lawyers, at yung mga dating supporter ng dating Pangulo, di ba? Ang pinaka-the best is mag-appear ka sa House na nagko-conduct ng clarificatory questioning. Ganun po dapat ang proseso. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.